Yun oh, what up guys, kumusta po? Hi! Eto na, ginabi na kami dito sa ospital. Nandito pa rin kami sa parking lot. Baba ko rin! Tagal-tagal nila. So, inaantay pa kasi yung ano, yung kapalit ng asawa ko na magbabantay. So, yun guys. Habang nag-aantay kasi, nagutom tong anak ko. So, lumabas kami. Kasi ako gusto ko magkape. Merong 7-Eleven sa tapat. Bumili ako ng kape. Tapos talaga ng prima. Ayun. Habang nakuha ko na tong lahat na, syempre bumili ako nitong kape, bumili ako ng siopaw, lahat na nandun na. Nandun ako sa counter, pagkapa ako sa bulsa ko, wala yung wallet ko. Gusto ko lang i-share guys kasi para sa ano din to sa ikagaganda rin na itong bansa natin. Pagdating ko doon, wala yung wallet ko, di ko dala. Abira. Pero ito ang nagsalba sa akin, dala ko tong cellphone ko kasi nga nag-edit pa ako lumabas kami. Kaya ito lang ang nadala ko, cellphone ko. Itong bag ko, naiwan ko pala dito sa kotse. Hindi ko napansin. So wala akong wallet. Wala akong pambayad. Ito, dala ko cellphone ko. Buti na lang, online yung GCash nila. Kasi minsan, sa mga convenience store or sa mga gas station, minsan magbabayad. Kaya minsan, bago ka magpagas, magtatanong ka muna. Sabi mo, QR payment ako sir, kasi minsan may gas station hindi gumagana yung QR nila. Ayun, good thing na nakapagbayad ako sa madalit sabi using yung GCash. So bakit ko siya gustong i-share sa inyo? Alam nyo kasi guys, nakapagtrabaho ako dati sa call center nung financial account siya. Sa mga OG dito sa channel ko, nakita na nila yun yung actually na i-content ko na yun nung nagpaalam ako bilang isang call center agent. Nagtrabaho ako as a call center agent. Cash. Doon sa Amerika, majority ng mga tao doon, gamit nila is lahat sila naka-cashless na. Majority, naka-cashless. Bihirang-bihira nilang gamitin ng cash. And sa pagkakaalam ko, doon sa kanila ay mandatory doon ay cashless. Kumbaga parang secondary lang lagi yung cash. Dito kasi sa atin baliktad. Mas sa atin yung cash. Parang secondary na lang yung mga e-wallets. So yun, bakit ko na i-relate? Alam niyo kung bakit guys? Kasi nakikita ko kung lahat dito sa atin, kung gagayahin lang natin yung sistema sa ibang bansa which is cashless, lahat ng magiging transaction mamomonitor natin. Mamomonitor na meron tayong mga statement of accounts. Yung mga di ba? Makikita lahat doon. So ang mababawasan doon ang maaalis doon is yung corruption. Kasi doon parang may limit lang yung paggamit ng cash. Like for example, maximum amount ng cash na pwede mong gastusin sa araw na yun is like 10,000 lang, or hindi ako nagkakamali, $10,000 lang ata ang maximum na pwede mong gastusin na cash doon. Hindi ka pwedeng lumagpas doon. 10,000 nga ba o parang ganun yata. Hindi ko masyado maalala. Tagal na rin kasi. Ganon, kung ganito lang sana dito sa atin, malilimitahan yung corruption Bakit? Kasi isipin mo, yung galaw ng pera dito kasi sa atin, marami, di ba kita mo yung mali-maletang pera, hindi nakikita yung galaw doon di ba? Which is kung majority ng monetary natin dito sa atin is ganyan, dumadaan sa electronics, mamomonitor, mababawasan yung corruption, di ba? Ano sa tingin nyo? Tama? Ano sa tingin nyo guys? Tama ba yung analysis ko? Kasi di ba?
Kung kasi magiging ano nga, kung mai-implement sana 'yon, 'di ba? Malilimitahan yung ano eh, yung corruption. Promise. Galing ito. Yun din siguro dahilan kung bakit ganun ginawa sa Amerika eh. And halos buong mundo na nakaka-cashless na sila sa pagkakaalam ko. Ilan na lang yung gumagamit ng cash. Meron pa nga akong nakitang bansa yung talagang ano, nakakariton yung mga cash nila. Si Bobo yung presidente dun eh. Nakalimutan ko lang anong pangalan ng bansa na yun. Gawa sila ng gawa ng pera. Yung quantity ng pera nila pinapadami nila. Ng ano, kaya yung pera nila sumobra yung baba ng value. Kaya kung magbayad sila minsan kari-kariton na pera. Pangit, mali. So siguro yun guys, hanggang dyan lang ang mai-share ko. Quick vlog lang. Raw vlog na rin. Wala na edit to, upload na agad. Okay, sige. Busog ka na ba? Sige, hanggang dyan guys. Maraming salamat. Please like, comment, share, and subscribe. Mahalin natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.